mga kaparmers. Hihingi tayo ng coconut dwarf. Coconut dwarf yun eh. Palmera para dun sa ating triangle house. Itatanim natin. Yan na. Naghahabag kami ng upuan. Mga pwedeng magamit sa fiesta. Meron din tayo dalang itatanim. Sabi ng aking dikagra, kalabaw lang ang tumatanda. Kayang-kaya pa oh. Phew! Grabe! Ang saya talaga pag nandito yung ating mga alaga. Hop, bawal ang aso dito. Oh, wala pa dahil mag-aalauna pa lang. Yung iba nandun sa loob. Nasanay kasi sa kulungan. Minsan doon palagi yung iba sa may bubong. Ito yung bunga. Mga ka-farmers, dalawa yan. Itatanim natin dito sa left and right ng ating triangle house. Saan bang maganda, Brad? Dito sa entrance or dyan sa magkabilaan? Parang maganda dyan sa magkabilaan. Pero maganda din dito sa may gate. Saya ng probinsya, di ba? Fiestahan. Excited ang mga bahay sa paghahanda, lalo na yung mga mayroong uuwi galing sa Maynila. Bukas balik yan sa loob ng kulungan dahil pag mayroong bisita, mayroong ipot na pakalat-kalat. Ay, kailangan natin buksan yung ating triangle house. Iinatin natin to hanggang doon sa labas para sa fiesta. Mayroon tayo nakahanda. Wala naman tayo mga invited, pero mas maganda yung handa kasi lahat ng ating pwedeng pumunta dito ay welcome. Ito yung ating lalagyan ng poste. Ito yung unang poste. Pangalawang poste, mga ka-farmers. Ayos na, mga ka-farmers. Ito yung ating excuse me. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka ang tibay, brad, ha? Kahit daanan nyo landa, hindi matitibag. Alam niyo ba, mga ka-farmers, hindi masaya yung bahay na walang halaman o wala man lang kalumuti. Kaya magtatanim tayo ng beetle nut, bunga. Tama ba, mga ka-farmers? Beetle nut ang tawag nito. Hoy!
Galing nyo ah. Yung ating mga alaga. Kailangan talaga bukas. Hindi pala sa pista mismo. Bukas kailangan na may pasok yan sa kulungan. Kahit mamayang hapon mga kaparmers, kailangan nasa loob na yan ng kulungan. Dahil ang gugulo nila. Pumapasok sa ating triangle house. Kung meron tayong bisita, naku po. Dito sa kabila yung pangalawa. Isa dyan, isa doon sa kabila. Nagigitna yung ating triangle farmhouse. Okay na? Tara, mga farmers. Try. Dahan-dahan lang. Paisa-isang tanim. Baka pagtingin nyo sa aking munting triangle house, para na siyang hotel. Ako po. Kahit maliit lang na bahay, ang importante, maganda yung ating pagka-landscape. Bigat, grabe. Aray ko po. Meron akong biglang naisip mga kaparmers. Hindi pa huli ang lahat. Meron akong biglang naisip. Ayan mga kaparmers. Diba? Para maganda. Ang gulo ng mga manok na ito. Tinakpan nyo yung butas. Kagaling nyo. Basta na. Yan. Ang ganda. Ang ganda mga kaparmers. Ayan mga kaparmers, ang lilikot. Maghahanda si Brad ng pagkain nila. Kaso napakagulo nila. Kaya papakainin muna dito sa loob.
Yung iba nandun, oh. Mga busog na kasi yan. Kaya ayaw sumunod. Yung mga matatakaw, ayan, ang bilis. Yan mo na. Bakit mayroong isang Peking duck, Brad? Nakapasok. Nabuta siguro yung yan mo na, mamaya na yung iba. Saan nakapasok yan? Ay, mayroong ng butas. Takpan natin. Nagutin mo mga kaparmers. Parang kinakain nila yung rice hull. Kasi napapansin naman mga kaparmers, luminipis. Nababawasan siya. Uulan na naman mga kaparmers. Sarabis tayo ng itlog. Bakit kaya ayaw nila sa gitna mga itlog? Ano to? May insekto, Brad. Kailangan natin maglagay ng ilalagay natin na powder para mawala sila. Meron pa dun sa ating triangle house. Bilisan natin, uulan. Siguradong malakas na naman. Tapos lang magpakain mga kaparmers. Ito na yung ating nakuhang itlog mga kaparmers. Kaso yung isa may crack, para may butas, oh. Tapos na rin yung paglalagay ng ating pinaka-extension sa harap. Yung dalawa natin na beetle nut. Kabilaan ng ating triangle house. Ang gagawin natin, magha-harvest tayo ng mga saging. Napakarami ng mga gurang. Gawa kami ng upuan mga kaparmers. Ulan. Dahil malapit ang umulan. Pinapainit pa. Napakatalim ng chinso ni Brad.
mga kaparmers. Linis oh. Parang mga star. Tigas kasi ng atipolo mga kaparmers. Doon pa sa unahan Brad. Yung kasi pag madagta na mga kahoy, yun po yung matitigas. Pwede pang gawing upuan oh. Ito no? Saglit lang. Mga kaparmers, buti na lang nakita namin oh, yung isang piling halos maubos na ng mga ibon or paniki. Ito mga kaparmers, hinog na oh. Alam nyo bang yung saging na saba, maganda yan sa puso. Pag hinog na hindi niluluto, kinakain. Tamis. Ayan oh. Naubos na. Mahinog na. Mayroong pugad. Sayang, masasagi to. Masasagi. Hindi natin naabutan yung namatay Brad. Oh, kabawang ibon namatay dito. Maya. Hindi maya Brad, Ano? kasi yung maya Purit. ewan ko dito oh. Ulo. Hirap kikilalanin. Ganyan baka naman kalaki yung ulo. Maya or purit. Oh, nandito. Laki ng saging natin mga kaparmers. Lulusog. Maganda. Lulusog. Puting-puti. Yan no. Walang sakit. Laki no. First time. Ang hihingi nito sa pista, sa bring home, ay swerte. Nasagi ko nang nagtanggal ako ng puso, pero hindi siya na bulok. Ay, hindi pala. Ano pala? Naputol yung isa. Meron pa dun. Wow. Malapit ng ilog. Nahulog mga kaparmers. Munti ka na mahulog. Lalaki dito.
Pero hindi naman nasira. Malaki din to, Brad. Ba, 30 kilos ang isang sipi. Linis, oh. Puting-puti. Hindi tibaglon. Ito mga ka-farmers, para sa akin, para kay Brad, ito yung pinakamasarap na saging pag nahihinog. Costa. Fresh na fresh mga ka-farmers. Wow. Saging na saging. Pag mayroong itinanim, mayroong nakawin, aanihin. Ito yung ating mga na-harvest mga ka-farmers. Sa hapon ito. Meron pang pwedeng ma-harvest pero tama muna yung 4. At baka hindi makain lahat, masayan lang, sabay-sabay mahinog. Kaya sakto na yung 4 mga ka-farmers. So ayun mga ka-farmers, malinis na yung paligid. Nailagay na namin yung sunshade. Natanim namin yung 2 betel nut. Upuan, meron na rin, pero maliit pa. Lamisa, yung pinaka buffet table, okay na rin. Dito sa aming kitchen, nandito na rin yung lalagyan ng kaldero. Uling yung ating problema mga ka-farmers dahil kalahating sako lang. Pag nag-ihaw, mas maganda sana kung marami tayong uling para sagana tayo sa apoy. So ito yung aming preparation, pinakaunang piyesta dito sa ating triangle house. Kahit hindi pa tapos, ito yung ating blessing kung tawagin. So pagpapasalamat na rin sa ating Poong May Kapal. At maraming salamat siyempre sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewer. Taos puso po kami nagpapasalamat at nagsasabing ingat po kayo lagi. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.